Kapag ganitong tag-araw, marami nag-aalang magtanim dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya sa video itong ibabahay ko sa inyo, ano ba ang mga pwedeng itanim pag ganitong tag-araw. Isa kasi sa pangunahing kailangan ng halaman yung tubig. Kaya bago tayo magtanim, siguraduhin natin na meron tayong masaganang pagkukunan ng tubig para pang direct sa tanim nating halaman. Kaya simulan na po natin, magbabahay ako ng mahigit 10 klase ng halaman na pwedeng tanim pag ganitong tag-araw. Ang unang magandang itanim pag ganitong tag-araw, itong kamatis. Kapag pupunta kayo sa palengke pag ganitong tag-araw, napakamura po ng kamatis. Pag ganito po kasing tag-araw, magandang mamunga ang kamatis. Gustong gusto ng kamatis ng tag-araw. At saka hindi siya madaling masira kaya napakarami yung mamunga. Ang kamatis napakadaling itanim, madaling alagaan. At pag ganitong summer, hindi siya ganong inaatake ng insect. Ang paraan naman ng pagtatanim ng kamatis, kumuha lang kayo ng hinog na kamatis. Kung meron kayo nabiling hinog na kamatis sa palengke, pwede na yon. Kunin nyo lang yung buto niya, pwede lang itanim yun. Kahit huwag ginapatuyuin yung buto, tutubo pa rin yan. Napakadaling mag-germinate ng kamatis. Bigay nyo lang hinog na kamatis sa lupa, tutubo na yan. Kapag din ginamit yung kamatis bilang sausawan at meron natirang buto, at tinapon nyo yun sa lupa, tutubo rin yun. Kaya pag ganitong panahon na tag-araw, napakamura ng kamatis. Dahil gustong gusto ng kamatis ang araw, kaya kadalasan bumabagsak ang presyo ng kamatis pag ganitong tag-araw. Maganda rin naman kung bibili tayo ng mga hybrid na kamatis, tulad nitong Diamante Max F1. Kung gusto nyo siguradong buhay na, meron na nabibiling punlang kamatis ngayon, pwede lang itanim yan. Ang pangalawa naman, okra. Ang okra din po napadali rin itanim at saka madali din siya mabuhay. Ang pwede naman natin pagkunan ng buto ng okra dun sa mga bungang mature na. Kunin nyo lang yung buto saka pwede nang itanim. Yung binibili kayo sa palengke, mga sariwa pang okra yon. Wala tayong mabibiling mature na bunga ng okra, puro mga sariwa. O kaya naman bumili tayo sa mga online shop. Maganda magtanim ng okra pag ganitong summer dahil tumataas ang presyo niya. Kapag tag-ulan, doon bumababa ng gusto ang presyo ng okra, halos 5 piso lang 1 kilo. Dahil napakadali itong itanim at mabuhay pag ganung tag-ulan. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag tag-araw, mahirap na itong mabuhay. Madali rin po ito mabuhay basta huwag nyo na pababayaan sa tubig. Tsaka ang okra matibay dito sa sikat ng araw. Kaya tag-ulan man o tag-araw, magandang itanim ang okra. Ang pangatlo naman, talong. Magandang itanim ang talong pag ganitong tag-araw dahil ang talong nangangailangan ng mahabang oras ng sikat ng araw. Magandang itanim ang talong ngayon dahil marami nagtitinda ng punlang talong. Isa pa, napakahaba ng buhay ng talong. Maabot ito ng 6 na buwan hanggang 1 taong inaanihan. Kaya pag itanim nyo ngayon yan, aabot pa hanggang December, umaani pa rin kayo. Ang pang-apat na pwedeng itanim pag ganitong tag-araw, ampalaya. Matibay din sa sikat ng araw itong ampalaya, kaya magandang itanim pag ganitong summer. Isa pa, pag ganitong summer, ang ampalaya hindi ganong inaatake ng insekto. At saka mga sakit kaya maganda siyang umani. Pwede kayong makakuha ng buto ng ampalaya sa mga mature na bunga ng ampalaya. Kung bibili kayo sa palengke, tumingin na kayo ng mature na bunga. Tsaka tingnan nyo yung buto kung mature na, pwede nyo itanim yun. Panglima na pwede itanim pag ganitong tag-araw, patola. Matibay din sa sikat ng araw ang patola. Yung ibang nagtatanim ng patola, sinasabay nila ng sili. Dahil ang sili medyo mahina sa tag-araw. Nalalanta ang sili pag matindi lang ang sikat ng araw pero hindi naman namamatay. Kaya ang ginagawa ng iba, yung mga patulang binalagan, sa ilalim niya may tanim silang sili. Kaya sabay lang inaani ang sili at patola. Ang paanim, labanos. Pwede rin itanim ang labanos pag ganitong tag-araw. Napakadali lang itanim ang labanos at hindi pa alagain dahil matibay sila sa insekto. Kumuha lang tayo ng buto ng labanos saka natin itanim sa lupa. Saka natin dilig-diligan, mabubuhay na yan. Ang maganda pa sa labanos, hindi ganong inaatake ng insekto. Ang pangpito, pagsamasamahin na natin, pipino, pakwan at melon. Magandang gawing merienda ang pipino, pakwan at melon pag ganitong tag-araw para hindi tayo ma-dehydrate. Tsaka maganda rin yung ibenta sa palengke pag ganitong tag-araw, kaya magandang gawing negosyo. Kaya may panlaban ka na sa matinding init ng panahon, pwede ka magkapera kapag meron kang tanim na pipino, pakwan at melon. Ang pangwalo, yung sitaw o pamilya ng beans. Matibay din sila sa sikat ng araw. Kahit anong klase ng sitaw, pwede yung turo o yung haba. Pwede rin yung patani. Matibay sa sikat ng araw ang mga beans. Isa pa sa magandang katangian ng sitaw, nitrogen fixing bacteria siya. Ibig sabihin, kinukuha niya yung mga nitrogen sa hangin saka iniimbak niya sa lupa. Kaya naging mataba ang lupa pag tinaniman natin ng beans. Ang pangsyam, yung madahon na gulay tulad ng pechay at mustasa. Meron din mga lettuce na pwedeng itanim pag gantong summer. Bagamat maiksi yung ugat ng gantong klase ng gulay,
Ang kailangan lang natin gawin, lagi lang nating diligan. Ito pang 10 natin mga paboritong hinom ng mga kapitbahay. Itong alugbate, kamote at kangkong. Kahit yung kangkong na mahilig sa tubig. Dahil meron namang kangkong na panglupa. Kahit naman yung mga kangkong na mahilig sa tubig, kapag hindi yan napapabayaan sa tubig, bumubuhay din yan kahit nakatanim sa lupa. Basta laging dinidiligan. Isa nga sa mga dahilan kung bakit hirap lumaki ang mga halaman o tuluyang namamatay pag gantong tag-araw, dahil madaling matuyo ang lupa. Para maiwasan natin yung madaling pagkatuyo ng lupa, pwede tayong gumamit ng drip irrigation. Maganda rin mag-mulching para matagal matuyo ang lupa. Ano ba ang mulching? Ang mulching ay pagtatakip ng lupa gamit ng iba't ibang klase ng materyales. Tulad ng plastic mulch, pwede rin yung karton, dayami at ipa. Kahit mga tuyong dahon, at iba pa. Kapag gantong maaraw, ang magandang oras ng pagdidilig alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito na natatapos yung video natin, pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mong kalimutang taniman ng pinag-subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.